Okay guys, mayroon kaming isi-service dito na Panasonic automatic washing machine. Ang problema nito guys, nag-i-error siya ng U11. Yun yung error niya. So ang gagawin namin guys, papalitan natin ito ng sensor. No? Checkin natin yung kanyang water level sensor. Kasi malakas naman siya mag-drain. Kasi dalawa yung cause ng U11. Mahina mag-drain or yung kanyang water level sensor. No? So ang gagawin natin, papalitan natin ito. Ngayon, papakita namin sa inyo kung paano magpalit ng water level sensor, no? Ayan. So, dito guys, meron lang yung screw dito sa gilid. Yan, merong screw dyan. Sa kabilang side, meron din. Tapos, may dalawa rin doon sa likod, no? So, yun po ang, ito yung ipapalit natin, guys. Ito po ay 2 pin na water level sensor, no? Ayan. Basta tandaan nyo, guys, kapag nag-U11 ang inyong washing machine, tingnan nyo yung drain kung buo yung labas ng tubig sa hose. Pag buo yung labas ng tubig sa hose kapag nagde-drain, palitan nyo ng sensor. No? Sensor po ang problema niyan. Pero kung nag-U11 yan na kalahati lang yung nalabas na tubig doon sa hose or konti lang, ibig sabihin, barado po ang inyong washing machine. So ayan, inangat natin yung top cover. Ayan. So ang sensor guys, nandito yan nakalagay sa ilalim ng top cover. No, so ito yung kakalsin natin, may mga screw yan dito. Ito guys, yan, nandito banda yung sensor. So ang gagawin natin, iyan screw natin yung mga screw dito para ma-access natin yung sensor ng washing machine na ito. So ito po ay 2 pin, no? 2 pin na sensor. Ayan. So marami namang nabibiling sensor, no, ng 2 pin. Meron din naman sa online, may nabibili din naman. Ayan. Sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page, Northshire Repair Shop, or text kayo sa number na nandyan, na iniiwan namin. Pwede kayo mag-text dyan, no? Ayan. Then, nagsiservice kami ng, ang home base namin ay Santa Rosa. So, ang narating namin ay Parañaque hanggang Bacoor, no? Bacoor, Dasmariñas, yan, Carmona, Cabuyao, Calamba. Yan, yun po yung mga sinaservice namin, no? Hanggang Santo Tomas, Batangas. Ayan. Sa mga malayong area, pwede naman. Kaso, medyo mataas na yung service fee namin. Dahil mayroon na kaming transpo, no? Tumataas yung transpo kapag malayo yung siniservicean namin, no? Ayan. So ito guys, may mga screw ito, no? Tanggalin nyo lang siya para matanggal nyo ito yung kulay itim na cover, no? Hindi to tulad sa ibang washing na nasa likuran lang yung sensor. Ito kasi nasa ilalim talaga nakalagay. So kailangan iangat po yung cover. No, so medyo siya i-DIY ito, no? Kung hindi mo kaya talaga magkalas-kalas, medyo mahirapan kayo mag-DIY sa mga ganitong problema. Unlike ito sa ibang brand na nasa taas lang, saglit lang yan. Nung natanggal na yung screw guys, ito na po siya, no? Alisin natin yung pinaka cover. Ayan, ito yun guys, yung sensor. Ayan, nandito. Ayan po, oh. Ayan. So ito yung papalitan natin. So, ito po ay 2 pin, no? 2 pin yung sensor na ito. Ayan. So, ang tamang reading ng sensor na ito, guys, 13 hanggang 17 ohms. Gagana pa siya. Yan yung reading ng sensor na ito. Kasi dati, hanggang 16 ang reading na nare-read namin, pero na-test namin siya na kahit 17 na yung reading, kaya niya pang paganahin yung washing, no? So tandaan nyo po, ang reading is 13 hanggang 17 ohms. Ayan, so ito yung papalitan natin. Ayan. So, SIM lang papalit natin guys, yung 2 pin, no? Para yung socket, hindi tayo magka-problema. Kasi pag hindi mo yan palitan ng 2 pin,
hindi siya gagana. No, so ayan. So ang gagawin namin, testingin natin tong sensor para makita natin yung reading kung anong status ng reading ng sensor nito, no. Yan, i-read natin. Ayan, tignan natin kung anong reading mayroon. Ayan, wala na, no. Malayo na yung nare-read nito. Ayan. Ayan, wala na guys, no. Kung mapansin nyo yung reading niya ay paiba-iba na, no. So, ito yung bago natin. Kapalit. Test natin. Ayan. Sa mga sensor pala guys, no, minsan kasi ang sensor natin good yung resistance, pero yung may problema naman yung mechanical, no. Kaya minsan talaga pag troubleshoot sa mga washing machine, kailangan talaga, lalo na kung kayo ay bagong technician, ang gagawin nyo po, magbaon kayo lagi ng sensor para hindi kayo maligaw guys, no. Ayan, so ito guys, binabalik na po. Nabalik na natin, no. So madali na naman ito ibalik. May mga nakalock yan, no? I-screw ulit, then i-fix nyo lang ng maayos, no. Ayan. So ang sensor guys, no, advice ko lang doon sa mga bagong technicians, mga nagsiservice, magbaon kayo lagi ng sensor, no. Kasi kapag wala kayong sensor, kapag nagsiservice kayo ng washing machine, maliligaw kayo sa troubleshooting kasi minsan may mga sensor na good pa yung reading pero sira na yung mechanical sa loob, no. So kapag i-test nyo, maganda, okay pa yung reading, pasok pa doon sa requirements, pero ayaw niyang gumana, no. So ang iba diyan mangyayari, hindi siya hindi nila nakukuha yung problema kasi wala silang baon na sensor, no. So dapat lagi kayo may baon na sensor ng 3-pin at saka 2-pin para kapag hindi nyo masyadong ma-identify ang problema, subukan nyo palitan yung sensor. Then kapag yung baon yung sensor na ginamit nyo same pa rin, yan, hanap kayo sa ibang problema. Kasi ang usual talaga guys na naging problema sa ating washing machine ay yung sensor, no. Kasi yun ang lagi nagkakaproblema dyan. Kasi yan yung gamit na gamit sa parts na, sa lahat ng parts, no. Kasi lahat nagdi-dictate kung kailan siya karga ng tubig, kailan siya mag-drain, kailan siya mag-spin. Yan. So, ano yan? Siya magdidictate sa lahat. So, siya yung naunang nasisira, no? Pero itong mga 2-pin na ito guys, sa Panasonic, bibihira lang ito nasisira, no? Yung mga sensor na ito. Kumbaga, hindi siya ganoon ka sirain compare mo doon sa 3-pin. Yung 3-pin kasi na kasama sa unit, no, yun po ay sirain talaga. 2 taon pa lang bumibigay na. Sa mga Panasonic, sa mga gaitong 2-pin, bihira kami nagpapalit nito guys ng sensor. Kasi talagang matibay yung sensor na 2-pin, no. Kasi ang function niya kasi switching lang, no. Kasi 2 pin lang siya, hindi tulad doon sa 3-pin. Marami pa siyang parang 3-way switch siya, no. So yan. So yan guys, binalik na natin. Ayan, testing na po natin to, no. Ayan. Lagyan na natin siya sa spin, no. So ang U11 guys, error. Ayan, kung mapansin nyo guys, ganun dapat kabuo ang labas sa tubig yan. O puno niya yung dulo ng hose, dapat buong buo. Kasi pag half yan, ibig sabihin barado yan, no. Barado yung washing machine. Pero pag buo, tapos nag U11 yan, ibig sabihin sensor ang problema ng inyong washing machine. Na yan guys, no. So ang U11 kasi guys, lumalabas yan siya kapag patapos na, no. Patapos na yung paglalaba doon sa spin. Hindi na siya, kumbaga yung oras niya titigil, then mag U11 na siya. Hindi na siya mag spin pagkatapos niya mag-drain, no. So ganun lang pag-identify. Pag nag-drain, tingnan nyo kung buo yung tubig, tapos nag-U11, ibig sabihin palit kayo ng sensor, no. So
Ganun lang guys, para hindi kayo maligaw, no. So ayan, tulad niyan, okay na yan, nag-spin na po yan. So gumagana na yan guys, no. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Okay guys, maraming salamat sa panood. Bye bye.